Papanoorin natin ngayon ang American film na The Voyeurs. Let us watch, relax, and enjoy. Masayang-masaya ang bagong mag-asawa na si Thomas at Pippa dahil nakalipat na sila sa isang bagong apartment. Napakalambing ng dalawa at nagsimula na sanang mag-init ng abalahin sila ng landlady para pirmahan ang mga documents. Nang gabing iyon nag-uusap ang mag-asawa nang mapansin nila ang katapat na apartment. Nakita nila ang isang lalaki na kumukuha ng litrato ng isang babae at kalaunan ay nagsibakan ng mga ito. Ang bagong mag-asawa ay nag-enjoy sa pinapanood nila at sinabi ni Pippa na parang hindi maganda na tinitignan nila ang kanilang kapitbahay kaya huminto sila. Kalaunan ay nag-ayos si Pippa at nagsuot ng mapang-akit na damit. Tinutokso niya si Thomas ngunit mahimbing na pala itong natutulog kaya humiga na lang ang misis sa kama na mukhang malungkot na hindi nadiligan. Kinabukasan nakipag-usap si Pippa sa kaibigan niyang si Ari, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa mag-asawang nakita nila sa tapat ng kanilang apartment na kantunan. Pinayuhan siya ni Ari na gumamit ng binoculars at sinabi ni Pippa na hindi maganda na panoorin ang mga ito. Nagtatrabaho si Pippa bilang assistant optometrist kay Dr. Sato tapos binigyan siya ng doktor ng isang housewarming present na isang bird feeder. Pag-uwi ni Pippa nakita niya na tumitingin na naman si Thomas sa kapitbahay at nakitingin na rin siya. Nagpasya sila na pangalanan ng couple si Margot ang babae habang si Brent ang lalaki. Nang gabing iyon nadismaya na naman si Pippa dahil hindi na naman siya nadiligan. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig nang mapansin niyang gising pa ang kanilang kapitbahay. Umalis si Margot sa apartment at pinagmasdan ni Pippa ang matipunong nakatawan ni Brent at tila ng init si Pipi. Kinabukasan bumili si Pippa ng binoculars para mapanood nilang mabuti ang kapitbahay at nalaman nilang may kasama na ibang babae si Brent. Nag-photoshoot sila sa una pero pagkatapos ay nagsibakan din agad. Habang nanonood si Thomas ay pinapaligaya siya ng kanyang misis, nagpalit sila habang nanonood si Pippa. Kinakaldag siya ni Thomas sa likod ngunit mabilis natapos ang mister at humingi ito ng paumanhin. Sinabi ni Pippa na nag-enjoy siya ngunit nang umalis si Thomas ay kita ang pagkadismaya ng misis. Muli niyang pinagmasdan ang kapitbahay at hindi pa rin sila tapos para siyang nanonood ng Viva Max pero live. Matapos ang ilang oras nakita ni Pippa na dumating si Margot at hinalikan si Brent at biglang nalungkot ang misis. Kinaumagahan kinuwento ng mag-asawa ang kapitbahay sa kanilang mga kaibigan. Sa palagay ni Johnny ay asawa ni Brent si Margot at tuwing wala siya sa bahay ay nakikipagsalpukan si Brent sa iba. Tugon naman ni Ari ay baka nasa open relationship lang sila. Gusto ni Pippa na marinig ang pinag-uusapan ng kapitbahay at ibinunyag ni Johnny na alam ni Thomas paano gamitin ang laser para maging isang long-range na mikropono. Na-curious si Pippa at tinanong si Thomas tungkol dito. Ipinaliwanag ni Thomas sa kanyang misis kung paano gumagana ang laser microphone. Sinabi niya na upang magawa iyon kailangan nilang maglagay ng salamin sa bintana ng kanilang kapitbahay para i-reflect. Tumingin sila sa kapitbahay at nalamang magkakaroon sila ng Halloween party. Giit ni Pippa ay mayroon siyang masamang ideya. Ang mag-asawa ay nagsuot ng costume at nagtungo sa apartment ng kanilang kapitbahay. Kinunan sila ni Brent ng litrato at sila ay nakiparty. Kalaunan ay inihanda ni Pippa ang salamin at idinikit sa likod ng figurin na nakaharap sa bintana. Nang makabalik sa bahay sinet up nila ang laser at nai-reflect ang ilaw pabalik pagkatapos ng ilang kalikot. Matagumpay na nilang napakikinggan ng kapitbahay. Narinig nilang nag-aaway ang mga ito dahil nalaman ni Margot ang pangloloko ni Brent at nakumpirma nila na mag-asawa at kasado nga ang dalawa. Nagalit si Brent at sinaktan ng kanyang asawa. Kinaumagahan bumisita si Margot sa eye clinic kung saan nagtatrabaho si Pippa para magpatingin. Nalaman niya na ang tunay na pangalan ni Margot ay Julia. Pagkatapos ng test sinabi ni Pippa na kailangan niya magsuot ng eyeglass. Habang pumipili ng salamin na bagay sa kanya nagsimulang maging close ang dalawa. Tinanong siya ni Julia kung nais ba niyang magkape sila minsan at nagustuhan naman ni Pippa ang balak. Habang gumagawa ng recording si Thomas napansin niya na nagpo-photoshoot na naman si Brent kasama ang ibang babae kaya sinetap niya ang laser microphone. Naririnig ni Thomas ang pakikipag-flirt ni Brent sa babae. Habang kinukunan ito ng litrato ng maglaon ay nakipagsibakan ito sa Viva Max model. Nang gabing iyon sinabi ni Pippa sa kanyang kasintahan ang tungkol kay Julia at sinabing lalabas sila. Hindi makapaniwala si Thomas sa kinuwento ng misis. Sinabi ni Pippa na baka kailangan ni Julia ng makakausap tungkol sa kanyang hindi magandang relasyon.
Giit ni Thomas ay dapat na nilang ihinto ang pag-especially iya sa kanilang kapitbahay at hiniling niya sa misis na huwag sumama kay Julia. Ngunit desidido si Pipa at sinabing kailangan niyang ipaalam kay Julia ang panloloko ng kanyang mister. Nagalit si Thomas at sinabing hindi nila responsibilidad yan at umalis ito. Isang araw sumama si Pipa kay Julia sa spa. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay hanggang sa nalaman niya na ang tunay na pangalan ng mister ni Julia ay Seb. Isa siyang kilalang photographer at sabi ni Julia ay mahal niya ito ngunit napaka-komplikadong tao ng mister niya. Ipinagpatuloy ni Pipa ang pag-especially iya sa kapitbahay. Isang araw ay nakita niya si Seb na nakipagkantunan sa dalawang babae at itinapon ito ang pambalot ng Junjun sa trash can. Nang gabing yun kumonekta siya sa kanilang wireless printer at nagprint siya ng mensahe para kay Julia. Sinabi niya na nagloko ang kanyang mister at ang ginamit nitong kondom ay nasa trash can. Nagising si Thomas at tinanong kung ano ang ginawa niya at sagot naman ni Pipa ay kinailangan niyang gawin yun. Nakita ni Julia ang supot at galit na galit ito. Kumuha siya ng kutsilyo at sasaksakin na sana ang mister ngunit di niya tinuloy. Kinabukasan humingi ng tawad si Pipa sa mister at sinabing titigil na siya sa pag-especially iya sa kanilang kapitbahay. Nagkaayos na sana sila nang bigla nilang nakita si Julia na duguan at malamang ay tinapos ang sariling buhay. Nagalit ng husto si Thomas at sinisisi si Pipa sa nangyari nakipaghiwalay siya sa kanyang misis at saka umalis. Nakita ni Pipa ang eyeglass na in-order ni Julia at tinawagan niya ang number nito at nag-iwan siya ng voicemail na nag-so sorry. Habang umiiyak patuloy niyang pinagmasdan si Seb habang ito ay nagdadalamhati at ini-imagine ang sarili na kino-comfort. Nakita niya si Seb na pumunta sa bar at sinundan niya ito. Nahuli siya ni Seb na tumitingin sa kanya kaya umupo ito sa tabi ni Pipa at kinausap siya. Sinabi niya na siya ay kasalukuyang nagdadalamhati ngunit nagawa ni Pipa na i-comfort ito sa pamamagitan ng isang kwento ng alamat ng melon. Tinanong siya ni Seb kung okay lang ba nakunan siya nito ng litrato. Maya-maya dumating ang dalawa sa apartment ni Seb, nagsimula sila sa isang normal na photoshoot hanggang sa hilingin ni Seb na maghubad siya. Nilandi siya ni Seb hanggang sa nag-init at nadiligan na rin ang tigang na lupa ni Pipa para mas tumaba ang melon. Samantala dumating si Thomas sa kanilang apartment at hindi niya mahanap ang misis. Ininom niya ang kanyang green juice pero masama ang lasa nito kaya ibinuhos niya ito sa bird feeder. Napansin niya na may ibang babae na namang kinakaldag si Seb kaya kinuha niya ang binoculars at nalaman niyang ang asawa pala niya ang nakapatong. Dito nawasak ang puso ni Thomas. Kinaumagahan bumalik si Pipa sa kanilang apartment at doon nalaman niyang kinitil ni Thomas ang sariling buhay. Malaki ang pagsisisi ni Pipa at nagdalamhati siya sa loob. Nang ilang araw, sinabi ni Pipa sa kaibigan ng lahat at tugon ni Ari ay hindi niya dapat sisihin ang sarili sa mga nangyari. Iminungkahi niya na makipagkita siya kay Seb para matulungan siya na mag-move on. Pumunta sila sa photo exhibit ni Seb. Nasa entablado si Seb nang ipakilala niya ang kanyang partner para sa proyektong iyon at ito ay si Julia. Gulat na gulat si Pipa nang malamang buhay pa pala ang babaeng iyon. Inilahad ni Julia ang subject ng kanilang exhibit at ito ay ang malungkot na kwento ng babae na nagngangalang Pipa. Kinalibutan si Pipa nang makita ang kanyang hubad na larawan na nakadisplay sa exhibit ang mga melon. Ibinunyag ni Seb na pagmamayari nila ang apartment na tinitirahan ni Pipa at ng kanyang mister. Pinakita niya ang mga larawan ng mag-asawa na kinuha ng hindi nila alam. Aware si Seb na pinagmamasdan sila ng mag-asawa at nagtanim pa ang mga ito ng mikropono sa kanyang bahay. Ipinakita din ni Seb ang kalunos-lunos na nangyari kay Thomas. Umuwi si Pipa na umiiyak. Kinabukasan nagpa siyang umalis na sa apartment at habang kinukuha ang bird feeder napansin niya na may mga patay na ibon sa ibaba nito. Ang gabing iyon uminom ang dalawa ng alak para magdiwang nang biglang nakatanggap sila ng mensahe mula sa kanilang wireless printer. Ito ay mula kay Pipa na sinasabing alam niya na sila ang pumatay kay Thomas. Nakita nila ang byuda at sinundan nila ito. Hinabol nila siya sa optical clinic hanggang sa na-corner na siya. Ibinunyag ni Pipa na alam niyang may nilagay si Julia sa green juice ng kanyang mister kaya nawalan ito ng malay. Ginawa ni Julia na magmukhang tinapos ni Thomas ang sariling buhay. Tinanong ni Julia kung mayroon ba siyang evidence at sagot ni Pipa ay wala. Ngunit biglang nakaramdam ng kakaiba si Julia at hinimati ito. Nihayag ni Pipa na ang alak na kanilang ininom ay mula sa kanya at maya-maya ay hinimati din si Seb. Inilagay niya ang dalawa sa machine at sinunog ang kanilang mga mata.
Nagtatapos ang pelikula sa dalawa na ngayon ay pareho ng bulag at pinapanood sila ni Pipa gamit ang binoculars at maya-maya ay umalis ito.